Hello mga kapatid, magandang gabi ho. God bless sa bawat isa. Luzon, Visayas, Mindanao, salamat sa Panginoon sa opportunity na tayo uli ay nagkita sa gabi ito. Kumain na ho ba kayo? I hope kumain na ho kayo sapagkat mag-alas 8 na ho ng gabi. Kami ho talaga medyo maaga kumakain. Dahil nga after nung dinner ay preparation sa broadcast sa gabi. At salamat sa Lord sa opportunity na tayo ay nagkita ngayon. Tayo po'y manalangin. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Masalamat sa gabing ito sa opportunity na wherein we could study once again yung Celibacy Part 3. Maging malinaw sana sa isipan namin ang ibig sabihin nito upang patuloy namin ma-appreciate ang mga turo ng Simbahang Katolika. Malaking tulong nito sa amin lalo na sa mga nais maging katikista later on. Mahalaga ito na suriin namin ang turo ng simbahan upang ma-appreciate namin to. Pangalawa, ay may maisasagot kami doon sa mga anti-Catholics na magtatanong marahil sa amin tungkol dito. Palangin namin that you would protect yung lahat ng mga bishops namin sa Pilipinas at sa lahat ng mga pare sa kanilang vow ng celibacy. And we just pray na ma-appreciate namin tonight yung pag-uusap na ito. Samahan niyo po kami. Salamat sa magandang panganahon, bagamat umulan kanina rito sa Bacolod ng medyo malakas sa hapon. Magkagid masalamat sapagkat alam namin na ang ulan ay galing po sa inyo. Isang pagpapala ho na galing sa inyo. Salamat sa buhay na meron kami. Salamat sa kalakasan. Na-appreciate namin, Lord, ang ginagawa niyo sa amin sa maghapon at we would like to thank you, Father God, for this privilege. Kunin niyo po ang mataas sa papuri, Ama, sa gabing ito sa aming pag-uusap. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang gabi mga kapatid. Let's have a quick review. But before that, I'd like to greet Bishop ng Diocese ng Bacolod, Bishop Patricio Buson. Bishop, magandang gabi ho. At sa inyong mga kasamahang kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral. At siyempre yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno na si Reverend Father Luan Torrefranca. Magandang gabi, Pads. Ganon din kay Father Nobles at kay Father Egay. Magandang gabi rin kay Reverend Father Brethren Ray Gamala dyan sa Our Lady of Lourdes, dyan sa Talok. Magandang gabi, Pads. Kay Pads Henry Pineda dyan sa Kabangkalan. Maraming salamat po. At sa lahat ng mga kaparian dito po sa Diocese ng Bacolod. Let's have a quick review mga kapatid. Tayo po ay nasa part 3 ng ating pinag-usapan patungkol sa celibacy. Napag-usapan natin sa mga nakalipas na dalawang pagtatagpo natin na itong celibacy ay part ng pinaniniwalaan ng Santa Iglesia Katolika, mga kapatid. Sa Catholic Church, sa Latin Church, ang lahat ng pari po ay required na maging celibate. Pag sinabing celibate, walang asawa. Meaning they are expected to abstain from marriage and sexual activity. Although may mga cases na may mga pari na nagkakaroon ng mga anak sa labas, di ba? Pero hindi po yan tinotolerate ng Simbahang Katolika. Sila po ay nadidisiplina. At pagka ito ay talagang dumaan sa due process, ay natatanggal po talaga sila, mga kapatid. Pero yung pagiging pari nila for life na yun bagamat matitigil sila sa kanilang pagpapare dahil po sa mga kasong ganon ay hindi po natatanggal yung pagkapari nila. Opo, yun lang, hindi sila napapahintulutan na humawak ng parokya. Pero in-expect po yan sa lahat ng mga Katoliko sa Latin Church po. Ibig sabihin ng Latin Church, yung Roman Catholic Church po, ay required po. In-expect po na mag-a-abstain, hindi ho mag-aasawa, wala po sexual activity, ang mga nais magpare o ang pari na mismo, even ang bishop, mga priest, at yung mga madre. Opo. Mandatory celibacy. Okay? Pag sinabing mandatory, kailangan. Wala talagang asawa. Okay? Bagamat sa Eastern Churches, pag sinabing Eastern Churches, Western Churches kasi yung Roman Catholic. Yung Eastern Churches, yung Orthodox.
Dati ho magkasama yan, nagkahiwalay lang. Sa Orthodox, yung gusto ko sanang samahan nung una bago yung Catholic. Opo. Sa Orthodox kasi, halimbawa ako, pamilyado ako, pwede ko maging pare. Sa Orthodox, pwede ako maging pare. Pero sa Western, sa Latin churches, sa Roman Catholic Church, hindi ho pwede. Bagamat may mga cases sa ibang bansa na yung mga Anglican na pare, may mga may mga pamilya eh. Opo, pag sila po ay nalilipat sa Katoliko, okay, from Anglican to Catholic Church, may mga pagkakataon po na inaalaw yon. Pero hindi ko alam kung ay nagpapatuloy pa yan sa panahon na ito. Pero sa Eastern Church po ay optional po ang celibacy. Okay? Optional. Pwede silang pwedeng may asawa, pwedeng wala. Pero karamihan sa mga pastor sa Eastern Orthodox, Eastern churches ay may mga pamilya po talaga. Although yung iba siguro, wala rin po. Ano po yung theological basis nito, mga kapatid? Kasi ang simbahang Katoliko naniniwala po na mahalaga sa isang pare nakapokus sa gawain ng Panginoon Diyos. Opo. To the service of God and the church. Kasi pag pamilyado nga naman, isipin mo lahat ng gastos eh. Diba? Sa isang buwan, maraming gastos. Araw-araw, kung may mga anak, hatid mo yan sa school. Diba? Yung asawa mo, ihatid mo. Diba? Iba yung pastor. Halimbawa ako, dati ho akong pastor. May pamilya ho ako eh. May 2 anak ako eh. So, may obligasyon. Hindi katulad sa pagpapare, kung ang pare ay mag-aasawa, additional burden ho yun. Wala siyang focus sa gawain ng Panginoon Diyos. Although masasabi ko na may mga pros and cons ang may pamilya. Pero ang focus lang naman sa simbahang Katolika, may concentration sa gawain. Hindi ka talaga madidivide yung kanilang oras. Makapag-sentro sila. Now, saan po natin kinuha yan, yung ating pinagbatayan? Diyan po sa Catechism of the Catholic Church. Sa paragraph number 1579. Ito po. China-challenge ko po kayo na sana makabili kayo nito. 500 ho ito eh. Medyo makapal po siya. Okay. Dito po galing yung pinagbatayan natin sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1579. Ano po sabi ron? All the ordained ministers of the Latin Church. Pag sinabing Latin Church, yung Roman Catholic yan. With the exception of the permanent deacons. Ang diakono kasi pwedeng ma-ordain maski may asawa. Permanent. Halimbawa ko, nagdi-desire ako maging deacon eh. 'Di ba? Protestante, pastor, naging Katoliko. Pwede ako maging deacon. Permanent deacon kasi may pamilya ako. Siyempre may consent yung misis ko later on. Pero hindi ako pwede maging pare. Hanggang deacon lang po ako. Kasi married po ako. Are normally chosen from among men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. Ang mga pare, mananatili ho sila hanggang sa dulo ng buhay nila na wala po silang asawa. Yun po yung medyo challenging doon. Opo. Para po saan ba tila gagawin ng mga pare yon? For the sake of the kingdom of heaven. Sa kanilang focus ay ang gawain ng Panginoon Diyos. Called to consecrate themselves with undivided heart to the Lord. Yun po, undivided heart. Importante yun sa isang pare na wala siyang ibang iniisip kundi paano pagpastoran ang mga kawan ng Panginoon Diyos, the people of God. Kaya mahalaga na walang asawa ang pare. And to the affairs of the Lord. They gave themselves entirely to God. Ibinigay nila ang kanilang buhay, kabuang buhay sa Diyos at sa tao. At ang sabi pa ron, celibacy is a sign of this new life to the service of which the church minister is consecrated. Mga kapatid, itong celibacy o yung hindi pag-aasawa, ito po ay sinyales po ng bagong buhay, ng paglilingkod. Na kung saan ang ministro ng simbahan ay inialay po siya at tinatanggap niya ito sa kanyang puso na ito nga yung kalooban ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang dyan sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1579, ang pinagbatayan,
kundi po ang Code of Canon Law sa chapter 3, number 277. Ano po nasabi ron? Clerics are obliged to observe perfect and perpetual continence for the sake of the kingdom of heaven, and therefore are bound to celibacy. Kinakailangan po yung celibate life, yung walang pag-aasawa. Opo. Which is a special gift of God. Ito ay regalo po ng Diyos, by which sacred ministers can adhere more easily to Christ with an undivided heart and are able to dedicate themselves more freely to the service of God and humanity. Halos pareso sinasabi doon sa Catechism of the Catholic Church at ng Code of Canon Law. Talaga hong para makapag-concentrate ang ministro ng ating Panginoon, ang mga pare, para mapagpastoran ng maayos ang mga tupa. Tayo po ay pag-uusapan natin sa huling bahagi, mga kapatid. Sasagutin natin yung tanong na mayroon bang tinukoy na pari sa Biblia na hindi nag-asawa para sa Panginoon? Now, nalaman natin last time na si Apostle Peter, yung ating unang Pope, ay may asawa. Hindi lang binanggit ko anong pangalan. Ano ang hint na may asawa si Pope Peter? Dahil po may biyanan siya. Kaya hindi lang binanggit kung ilan yung anak niya. Wala akong binanggit sa Gospel at sa sulat mismo ni Pedro. Sa Roma 15:16, ang sabi po ron, "Mga kapatid, lubos akong naniniwalang kayo mismo ay puspos ng kabutihan at may sapat na kaalaman. Kaya't matuturuan na ninyo ang isa't isa. Gayunman, sa sulat na ito ay naglakas loob akong paalalahanan kayo tungkol sa ilang bagay," sabi ni Pablo. "Ginawa ko ito dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin upang maging lingkod ni Kristo bilang isang pari sa mga hintil. Ipinapangaral ko sa kanila magandang balita ng Diyos upang sila'y maging handog na kalugod-lugod sa Kanya, dahil sila ay ginawang banal na Espiritu Santo." Mula sa talata, mga kapatid, si Apostol Pablo po ay pare. Siya po yung hindi nag-asawa alang-alang sa kaharian ng Diyos. Ibinigay niya ang kanyang buong sarili sa paglilingkod sa Diyos. Mga kapatid, si Apostol Pablo. Sa Colosas 1:1 at sa talatang 24 hanggang talatang 26 ay ganito ang ating mababasa. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa iyo, sapagkat sa pamagitan nito'y naipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Ako'y naglilingkod nito upang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay inilihim sa maraming saling lahi, ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga pinili. Mga kapatid, kung si Pablo na isang pare ay may asawa, mukhang mahirapan ata yung ebanghelyo mapunta sa iba't ibang lugar, kasi nga isipin pa niya yung paano yung pangkuryente, paano yung ulam ng mga anak niya, ako nag-aaral yung mga anak niya, ihahatid pa ba sa school to, etc. Paano kung mga young people na yon, paano kung college students na yon? Baka namang problema si Pablo kung saan sila pag-aaralin. Pero walang asawa si Pablo. Kaya naging mabilis, naging mabisa si Pablo sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Yung sacrifices niya sa gawain ng Panginoon Diyos ay naging mainam naman po yun, kasi nakapag-concentrate siya. Pangalawang tanong natin, kung ang celibacy ng pare ay hindi pagsunod sa aral ng demonyo, now sino ang tinutukoy na sumunod sa mapandindang na espiritu? Kasi ang ginagamit ng mga protestante na panlaban sa atin, mga Katoliko, ay ang unang Timoteo 4:1-3. Mga kapatid, ang sabi ron, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapandinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain na mga pagkaing nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa sa katotohanan. Sagutin natin ang tanong, mga kapatid, kung ang celibacy o yung hindi pag-aasawa ng pare ay hindi siya aral ng demonyo. Now, sino ngayon ang tinutukoy
na sumunod sa mapandinlang na espiritu. Mga kapatid, ayon po sa may akda ng ating pinag-uusapang pagtatanggol sa pananampalataya na No Holds Barred in Defense of the Catholic Church na si Brother Marco Evangelista. Siya po yung sumulat nitong aklat na ito na sinisiris po natin sa ating broadcast. Tinukoy po ni Brother Marco ang grupo na INC. Opo. Binanggit niya ang INC 1914. Kung hindi ko na ho babasahin yung eksaktong sinulat niya, no? Pero ang pinapalabas niya ho rito ay sila po ang mga sumusunod. Sila po yung mga mapandinlang na espiritu. At kanyang binanggit ni Bro Marco ang kanilang founder ng INC. Tignan natin kung ano ba yung background ng founder nila. Opo. Ang founder po ng simbahan na INC ay si Felix Isagon Manalo. Siya po ay anak nila Mariano Isagon at Bonifacio Manalo. Siya po ay isinilang sa Barrio Calzada sa Taguig. Dati ho ang Taguig part ng Rizal, ngayon po ay part ng Metro Manila, ang Taguig. Siya po ay isinilang noong May 10, 1886. Si Felix po ay pinalaki ng kanyang mga magulang bilang Katoliko. Nag-start to ito si Felix Manalo ng Katoliko po. Opo. Sa katunayan, naging sakristan po siya, si Felix Manalo. Pero noong 1904, sa edad na 18, ay umani po si Felix Manalo sa Methodist Episcopal Church. Okay, naging miyembro siya ron. Nag-aral po siya sa seminary ng Methodist at naging pastor. Kalaunan, iniwan niya po ang simbahan at siya po ay lumipat sa Presbyterian Church. So mula sa Methodist Episcopal Church, naging pastor siya ron ng konti, iniwan niya yung simbahan, nagpa-member siya sa Presbyterian Church. Pero hindi rin siya tumagal doon. Pangatlong nilipatan niya ay ang grupong Christian Mission. So hindi siya nasiyahan doon noong 1911, ay naging member po siya ng Seventh-day Adventist Church. So 4 po yung nilipatan ni Felix Manalo ng INC. Una, Katoliko yan sila. Nagsimula bilang Katolik yung kanyang parents. Pero siya, nagdesisyon siya, si Felix sa edad na 18 anyos na maging member ng Methodist Episcopal Church. Pagkatapos siya, naging Presbyterian siya. Pangatlo, Christian Mission. Ika-4, Seventh-day Adventist. Pero ang isang medyo nakaka-shocking sa isang banda sapagkat noong 1913, iniwan niya po ang Seventh-day Adventist. So mapapansin nyo, lipat ng lipat. Hindi siya mapakali. Hindi ko alam kung anong pinakarason kung bakit siya lipat ng lipat, ang founder ng INC. At nung lately ho ay naging atheist po siya. Atheism saka agnosticism. Ano ho bang kaibahan nito pag sinabing atheist? Pag sinabing atheist sa simpleng salita, wala hong Diyos, hindi naniniwalang may Diyos. Pag sinabi naman po na agnostic, yung bang nag-aalinlangan sa katotohanan. Yun ang pinakasimpleng paliwanag. Walang Diyos at nag-aalinlangan sa katotohanan. Siyempre, ang Diyos, usapin ng katotohanan yan. O sama mo na ang Biblia dyan. So kung hindi ka naniniwala sa Diyos, definitely hindi ka rin naniniwala sa Biblia kasi ang Biblia salita ng Diyos. 'Di ba? So mabigat 'yon. At balikan natin dati silang Katoliko, nag-start sila as Catholic. Pero nag-decide si Felix maging member ng Methodist Episcopal Church. Umalis siya ron. Pangalawa, naging Presbyterian siya. Pangatlo, naging member ng Christian Mission. Ika-4, naging Seventh-day Adventist at kalaunan ay naging atheist po siya. Wala nang Diyos. Okay? Walang Diyos. At kino-question niya ang issue patungkol sa katotohanan. At noong July 27 ay nagpasya siya, gumawa siya ng sariling grupo na Iglesia ni Cristo nga po ang tawag. Naalala ko niyan, ako'y bata-bata pa na nagpapastor. Ang pangalan, ang spelling ng Cristo po ay letter K dati. Kung mapapansin nyo. Letter K ang spelling ng Iglesia ni Cristo. Yung C yan, pinalitan na lang nila yung K ng C. Okay, di ko na maalala kung anong taon pinalitan yung spelling ng Cristo. Pero nung unang panahon,
ay INK yan, no? Iglesia ni Cristo. Yung Cristo K ang spelling. Pero nung kalaunan ay pinalitan nila yan na C, yung Cristo. July 27 nang iparehistro po sa SEC ang nasabing grupo noong 1914. So, mga 100 na rin ho sila mahigit na taon sa Pilipinas. Sa unang Juan 2:18-19, ang sabi po ron, mga anak, ito ang huling panahon. Tulad ng inyong narinig, darating ang Antikristo. Ngayon marami nang lumilitaw o lumitaw na Antikristo, kahit alam nating malapit na ang wakas. Kahit na sila ay mga dati nating kasamahan, ang mga taong iyon ay hindi natin tunay na kasama. Sapagkat kung sila ay tunay natin nakasama, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila. Kaya't maliwanag na silang lahat ay hindi tunay sa atin. Mga kapatid, yun binabanggit ho mismo na salita ng Panginoon Diyos ni Juan. Etong Juan na to, siya yung sumulat ng Book of John ng Gospel. Siya rin po yung sumulat ng 1 John, 2 John, 3 John, at siya rin po yung sumulat ng Revelation. At itong si Apostle John, ito yung kasama ni Mama Mary doon sa krus ng Kalbaryo nung mapako si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. So ito yung pinakamalapit sa lahat ng mga apostol ng ating Panginoong Hesus. Si Apostle John ang pinakamalapit, no, sa puso ng ating Panginoong Hesukristo. Actually, tatlo yan sila eh. Si James, si Peter, saka si John. Okay? Si James, si Peter, saka si John. Mga kapatid, Lucas 21:8. Ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at dumating na ang panahon. Huwag kayong maniniwala sa kanila. Mga kapatid, itong mga talatang binanggit natin, ang unang Juan, kabanatang 2:18-19 at Lucas 21:8 ay nagpapatunay lang, mga kapatid. Matagal na ho itong sinabi ng mga sumulat ng salita ng Diyos. At yung kanilang sinabi ay totoo ito. Ito'y nangyayari sa ating panahon. Mahalaga po yung pag-iingat bilang Katoliko. Kaya mapapansin nyo, ako matagal akong umikot eh. Opo. Pero kung makikita nyo yung katibayan ng pagiging Katoliko ni Brad Calix, nakita ko na yung baptismal certificate ko. Opo. December 3 ako nabinyagan sa Katoliko. Hindi ko alam yan. Sinabi lang sa akin ng nanay ko yan last year nung nag-decide ako na magkatoliko. Ang sabi ng mama ko, anak, nag-decide kami ng papa mo na pabinyagan ka sa Katoliko kasi mga Katoliko tayo. December 3 ka isinilang. Pero alam niyo ba yung nakita ko doon sa baptismal certificate ko na nakita ko? Opo, nagpunta pa ako sa Manila pero hindi ko siya naiuwi kasi nga may dapat baguhin. At yung late na lang, pinalakad ko sa anak kong pastor. Sabi ko sa anak ko, anak, paki-follow up doon sa sa simbahan. Yung aking baptismal certificate. Alam po ba niyo, nakita ko ron kung ano akong petsa na binyagan. Ang nagalagay po ron, December 25, 1970. Wow, December 3 po ako isinilang, 1970. 54 na po ako ngayon, magpi-55 na ako sa December 3. Bininyagan ako December 25. Wow, sabi ko, birthday ng Panginoong Hesus yun December 25 Okay. So, mga kapatid, kung yung iba nating mga kaibigan naghahanap ng pruweba, na Katoliko ba talaga si Brad Calix in the first place? Yes. Kasi pag once na binyagan ka sa Katoliko, ang simbolo po nun anak ka ng Diyos So, naging anak pala ako ng Diyos matagal na, 1970 pa. December 25, 1970. Doon ibinigay ang banal na Espiritu, pinatawad yung aking mga kasalanan, etc. Mga kapatid. Kaya lang, it took me so long, no? Medyo matagal na taon na umiko tayo. So, maaga pa kami naging Baptist, no? Yung aking mama nag-decide maging Baptist. At syempre, bilang panganay na anak sa 7 magkakapatid, pasunod-sunod na ako sa mama ko
So kami yan si mama yan nagde-decide Papa ko hindi masyado yon, si mama yan pagdating sa spiritual na bagay. So matagal ako naging Baptist, umikot po ako. Nagsimula ako maging Southern Baptist, naging Fundamental Baptist po din tayo, naging Conservative Baptist tayo, naging Reformed Baptist din po tayo mga kapatid. Hindi lang ho ako naging Bible Baptist. So yun po yung 4 na Baptist na inikutan ko Southern Baptist, yung pinakamalaking Baptist sa US o sa buong mundo. Yung fundamental, medyo conservative yan. Diyan tayo naordinahan nung panahong 2000 nang naordinahan tayo bilang pastor. Tapos naging Conservative Baptist tayo na pastor. Nakapagpastor tayo ng ilang maliliit na simbahan sa Conservative Baptist. At tayo po ay naging Reformed Baptist Reform, yung naniniwala sa tulip. Medyo yung Calvinistic po na paniniwala. So yun, at na-involve ako sa iba't iba pang mga denominations. Kaya sinasabi nila anong klase bang pastor si Brad Calix? Ako po ay missionary pastor. Hindi po ako typical na nagpapastor sa isang simbahan na buo na. Ako po ang ginagawa ko, nagpa-plan po ng church. Kami po yung nagsisimula ng gawain. From the scratch, Bible study muna. Okay, tapos nagsisimula kami at eventually ay ino-organize ko po yun bilang local church. Hindi po ako nagpapastor ng matagal. Pag nabuo na, lumilipat ako sa ibang lugar, nagsisimula ng gawain po. Yun po yung missionary church planter na pastor. At yun po yung si Brad Calix. Hindi po ako typical na pastor na i-assign lang sa isang lugar, sa isang simbahan na may structure na at magpapastor. Hindi po ako ganon. Ako po ay church planter na pastor. Nagpapasimula ng gawain. Ako rin po yung nagtitrain ng mga leaders bago ko umalis. I see to it na merong mga ngasiwa sa gawain na sinimulan po natin. Yun po yung aking ministry. Alright. Kaya mapapasin natin dito mga kapatid na mahalaga yung mag-ingat po tayo na hindi tayo mailigaw ni numan. Bakit po kailangan mag-ingat? Sabi ng Panginoon, kasi marami ang darating sa pangalan po ng Panginoong Hesus at magsasabi na sila daw po ang Kristo. Sa ating panahon mga kapatid, laganap na ang maraming simbahan. Tandaan nyo, ako po ay kumbinsido bilang dating pastor na isa lang po yung simbahan na itinayo ng Panginoon Diyos. Hindi po ang Baptist Church. Hindi po ang Methodist Church. Hindi po ang Presbyterian. Ang tinayong church po ni Jesus ay Catholic Church. Wala na pong iba. Isang church lang ho. Pero magtataka kayo, ayon sa datos, halos nasa 45,000 worldwide yung pangalan ng mga simbahan. Ang dami-dami na. So, etong mga denominations na ito, nagsimula kay Martin Luther na Lutheran, ay medyo magulo na po ito. Kaya hindi na natin malaman ngayon, sino ba ang totoo? Isa lang naman ang totoo, ang Catholic Church Kaya po doon sa mga nasa ibang mga simbahan, mag-isip po kayo, mag-aral po kayo. Hindi ko kailangang manira. Mag-aral ho kayo, magbasa kayo ng kasaysayan, ng church history, magbasa kayo ng church fathers. Ang website to ay nandyan lang. It's a matter of discipline. Mag-aral po kayo, basahin nyo. Hindi lang ho Bible. Pagka nasa Bible lang tayo, may problema tayo dyan. Kasi ang Katoliko, hindi lang ho Biblia. 3 ho yung pinanggagalingan ng ating authority, Sacred Scripture, Sacred Tradition, saka Magisterium. Sa Katoliko, kompleto. Sa ibang mga denominations, kulang-kulang po yung kanilang mga itinuturo. Hindi ho 100% tinuturo. Kalahati lang po. Kalahating totoo at yung kalahati, mga imbento na nung kanilang mga founder. Ang founder ng Katoliko po si Jesus Christ. Kaya ho makatitiyak po tayo na nasa tama tayong landas. Kaya yung akin challenge sa mga protestante at mga evangelical, aralin po ninyo. Hindi naman kailangan kayong siraan. Hindi ho, aralin lang po ninyo. Maging bukas ang inyong kaisipan. Lalo na dito sa issue po ng celibacy. Na ito yung inaakusa sa atin ng mga protestante na kulang sa pag-aaral at hindi talaga nila naintindihan ang simbahang Katolika. Sabi nga natin, in order for them to understand the Catholic Church, dapat maging Katoliko muna sila.
Kasi hindi nila maintindihan yung turo ng simbahan, maging Katoliko muna sila. Si Brad Calix ay legit na Katoliko simula pa man. Umikot lang tayo, naging Baptist tayo for so many years, pero sa kalooban ng Lord ay ibinalik tayo noong October 26 last year. At nag-trending pa nga tayo noong December 3, December 4 actually kinabukasan, nung mag-trending yung ating conversion sa Katoliko. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat mayroong perfect timing si Lord na gumagalaw sa ating mga tunay na anak ng Diyos. Mga kapatid, sa pahayag 22:12-13, sinabi ni Jesus, "Makinig kayo, darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ay sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas." Balikan natin ang Iglesia ni Cristo. Mga kapatid, ang kanilang founder na si Felix Manalo ay pinaniniwalaan po nila na yun po yung anghel. Yun po yung sugo. Pero mali pong interpretasyon ng salita ho ng Panginoon yun. Hindi pwedeng tumukoy kay Felix Manalo na siya ay yung mensahero. Hindi po. Ang una at ang huli ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo. Ang muling babalik ay si Jesus Christ. Mga kapatid, ang Panginoong Yesus ang una at ang huli sa makatuwid. Kung siya po ang huli, wala na pong kasunod si Jesus. Maliwanag lang po na ang katuruan ng Iglesia ni Cristo na si Felix Manalo po ang huling sugo daw ay isa po yung kasinungalingan. Kung tatanggapin natin ang aral ni Felix Manalo na huling sugo, lilitaw na hindi nagsasabi ng totoo ang ating Panginoong Jesucristo. Kasi sabi ng Lord mismo, siya ang una at huli. So kung meron pang kasunod, di nagsisinungaling si Jesus, pero mali po ang aral ng simbahan ng Iglesia ni Cristo. Opo, hindi po sila nagtuturo ng katotohanan. Yun po yung medyo nakakatakot. Opo. Ako personally, wala akong hindi ko sila kasi tao sila . I mean, mga Katoliko yan sila . Tandaan nyo yung founder nila dating Katoliko. Napunta lang sa iba't ibang mga grupo. Kaya medyo naghalo-halo na sa kanyang kaisipan ang mga doktrina. Kaya siguro finally nag-decide na lang siya na magkaroon ng sarili niyang grupo. Kasi kung siya nga naman ang grupo, walang makikialam sa kanya. Pero makita natin, yun pala ang disadvantages kapag palipat-lipat ng grupo ang isang tao. Magdidesisyon siya later on na siya ang magmamanage ng panibagong sekta. At yun nga po ay hindi po yan ang totoo na nakalagay po sa salita ng ating Panginoon Diyos. Ako personally, hindi ko kailangang awayin ng Iglesia ni Cristo. Ako'y nahahabag sa isang banda. Nabigyan ako ng Panginoon Diyos ng opportunity na makausap ang ministro mismo. Hindi ko kinakailangan makipagdebate. Ako personally, yan ang aking attitude. Pwede ako lumapit sa kanila anytime, yung mga ministro, at makipagdiskusyon. Hindi ko kailangan makipag-away. Kasi naniniwala ako na ang Panginoon ang kumikilos ang Banal na Espiritu. Hindi ito sa pagalingan. Hindi po ako naniniwala ron Tsaka sa debate po kasi, hindi yan na sinasabi ng Panginoong Yesus. Pagka gusto mo maging member ng CFD, mga kapatid, kung ang objective mo ay makipagdebate, dinidiscourage na kita. Ako, bahagi ako ng CFD sa Diocese ng Bacolod Ipinagtatanggol natin ang pananampalataya, but not to the point na mag-aaway tayo na ibang pananampalataya. Ipinagtatanggol natin ang pananampalataya sa mga nagtatanong sa atin. Pero ako personally, ang aking attitude sa mga ibang grupo like Iglesia ni Cristo, siguro respeto pa rin. Kung hindi nila tatanggapin yung pananampalataya ko, hindi namin kinakailangang umabot pa sa pag-aaway. Ako, magsiset ako ng boundary. Okay, magkaibigan pa rin tayo. Sa kabila na hindi tayo magkaparehas. Tandaan nyo, ang Katoliko, all-embracing tayo. Hindi tayo nagmamalaki. Personally, yun ang akin tayo. So, maski na sinong kausap ko, maski na ano pang sekta yan, hindi kami pwede mag-away. Kasi ang attitude ko, hindi ako makikipag-away. Magkakapilang kami, Brad, paliwanag mo nga yung paniniwala mo tungkol sa kaligtasan. Ngayon, talagang hindi kami magkakaintindihan doon, wala akong magagawa doon. Pero ako, ipagdadasal ko siya. Pangalawa, irerespeto ko siya bilang tao. Kaya tao siya It's so happen magkaiba kami ng paniniwala. Yun po yung akin tayo bilang
dating pastor na naging miyembro na bilang isang layman na ngayon ng San Juan Nepomuceno dito sa Sumag. Mga kapatid, ang Panginoon Diyos po ang una't huli. Opo. As I close, mga kapatid, gusto ko lang pong linawin sa inyo na itong pinag-usapan natin na celibacy o yung di pag-aasawa ng pare at madre, hindi ito para sa lahat ng mga Katoliko. Ito po ay exclusive lang, para lang ito sa mga gusto magpare at magmadre. Bakit po ini-encourage yung celibate life? Sabihin mo, hindi pag-aasawa. Ano ang practical nito? Para makapag-concentrate ang mga pari natin, ang mga bishop, ang mga pari natin at mga madre sa gawain ng Panginoon Diyos para mas mag-benefit pa tayo. Imagine mo, I could not imagine may parish priest si Reverend Father Luan Torrefranca sa Sumag, dito sa San Juan Nepomuceno, na may pamilya siya. Siyempre, sinong uunahin ni Father Luan? Ako ba bilang kanyang miyembro o yung kanyang asawa at mga anak kung may asawa siya? Hindi ba tuunahin niya pamilya niya? Kung halimbawa magkakasakit ng iba sa inyo, hindi tayo kaagad mabibigyan ng panahon ni padre kung siya ay may pamilya. That's why ini-encourage po yan up until now na ang mga gusto magpare at magmadre ay dapat merong disiplina na hindi ho papasok sa any sexual activity. Yung purity, mananatili yan hanggang sa mamatay po sila. Ngayon, kung ang sakaling pari na, nagpapari na siya, madre siya, magdesisyon sila na mag-asawa, hindi naman sila kokontrolin ng Vatican. Pwede naman yon, kaya lang hindi sila pwede magpatuloy bilang pare at madre. Kinakailangan nilang sumulat, kinakailangan nilang magpaalam sa kanilang desisyon at papayagan naman sila. Ganun po sa Katoliko, mga kapatid. Hindi pinagbabawal. Dumating sa point na ang pare gusto mag-asawa, simple lang, di bitawan mo ang pagpapari mo. Hindi ka na pwedeng mag-function bilang pare. Pero yung pagiging pare, tuloy-tuloy po yun, hindi nawawala ang pagiging pare niya, maski na lumabas na po siya at nagkaroon siya ng pamilya. Ipagdasal po natin, mga kapatid, ang mga kaparian natin na sila po ay manatili sa practice na yan ng celibate life, na hindi sila ma-involve na magkakaroon sila ng mga anak sa ibang babae, kasi posible ho yan na may nangyayaring ganyan. Pwede silang madisiplina po. Hindi po inaalaw yan ng Vatican, yung mga pari na nai-involve sa iskandalo. Opo, hindi po nila inaano yan. Hindi nila pinagtatakpan yan. Bagkos tinutulungan nila ang mga paring nagkaroon ng problema tungkol dyan. Sana yung ating parish priest na hindi ma-involve dyan sa anumang iskandalo. Pagdasal natin, kailangan nila ang tulong natin, ang dasal natin na mga layman. I-ano natin sila sa Panginoon, na sila po ay maging matagumpay sa kanilang paglilingkod bilang mga pari at madre sa kanilang piniling bukasyon. Sana, mga kapatid, nakatulong ho yung ating pinag-uusapan sa ating series. Bukas ng gabi, pag-uusapan naman natin yung Trinity. Isa sa mga medyo naguguluhan tayo dyan ng mga Katoliko. Ano ba itong Trinity na ito? Ano ba ito? Madali ba ipaliwanag yan? Paano ba natin yan maintindihan? Bukas ng gabi, pag-usapan po natin yan. Lord willing, meron tayong makasama para ipaliwanag po ang bagay po na yan. Alright. Salamat for joining. Nathan Rosy Ligan, maraming salamat po. Salvacion Labanancia, salamat. Joseph Anya Bieza, salamat po for joining. Si Romeo Togonon Lenteria, maraming salamat po. Nakahabol kayo. Balikan nyo lang po yung video mamaya, mga kapatid. JM Nagaya, may binanggit pa si JM dito. Totoo po yan, nabasa ko rin po yan. Sabi ni JM, basahin ko lang, noong naghihingalo daw si Felix Manalo sa ospital ay nagpatawag siya ng pare at nagsisigaw ng kanyang pagsisisi. Kung totoo man yan, kapatid na JM Nagaya, ay
Praise the Lord. Okay? Kasi yun naman ang kailangan ng Lord yung magsisi ang tao. Kung yan ay totoo, edi malaki ang tsansa po na makikita natin siya doon sa kaharian ng Panginoon Diyos. Okay? So makikita mo ganun ka-gracious ang Lord Bagamat ang tao magkakamali sa lupa, pero at the end of his life ay merong pagsisisi. Yun ang gusto natin na mangyari sa grupo niya, na ang karamihan sa kanila ay dumating sa ganung punto at talagang embrace nila yung turo ng simbahang Katolika later on. Edison De Mihilio, maraming salamat po. Leia May Giamal, maraming salamat sis. Pakikumusta na ako sa mister mo, Leia. Maraming salamat. Ganoon din kay Raydan Garcia. Maraming salamat, Ray. Ismael Bernat Galindo. Tia Montejo, salamat po for joining. Nabanggit ko nata si Joseph Anya Biesa kanina. Tim Muri, maraming salamat. God bless. Ronaldin Amogod, pagaling ho kayo at kami po'y nagdadasal sa inyo ni Mrs. Samahan kayo ng Lord sa inyong mga pinagdadaanan, sa inyong pangkalusugan. Abner Espina Malinaw, maraming salamat for joining. Junior Cornel, maraming salamat. Jermaline Honasan Balahadya mula dyan sa San Pedro, Laguna, maraming salamat po. Baka meron ako na-miss na hindi po nabanggit ang pangalan nyo, humingi po ako ng paumanhin, mga kapatid, kasi po pagka po ginanyan ko, pag binaba ko na, hindi na ako bumabalik Opo, hingi po ako ng paumanhin kung hindi ko po nabanggit ang pangalan nyo. Mga kapatid, regarding sa celibacy, kung di kayo masyadong kontento sa paliwanag, maaari kayong bumisita sa YouTube at i-type ninyo si Father Baron, si Reverend Baron po. Isa po siyang bishop ng Roman Catholic I think sa US po. At isa po siya sa mga theologian na aral po sa katuruan ng Simbahang Katolika. I-type nyo lang po sa YouTube Bishop Baron. Ang Baron po, B-A-R-R-O-N. Meron po siyang maikling video patungkol doon sa pinaliwanag niya ano bang ibig sabihin ng celibacy. Bakit ba meron yan sa Katoliko? So maganda po yan na further po natin para sa ating pag-aaral po. Bukas ng gabi, about Trinity ang pag-uusapan natin. Lord willing, may makasama po tayo na magpaliwanag niyan bukas. May invite po tayo. Lord willing, siya po ay available bukas. Announcement, mga kapatid. Patuloy niyo po suportahan yung ating YouTube channel ni Brad Calix. Ang YouTube channel natin ay State of Grace TV. State of Grace TV, kulay pula ho yan pag nakita nyo sa YouTube. I-type lang ninyo State of Grace TV, tapos may cross yan. Opo, yung State of Grace. Diyan po nakalagay yung ating kasal sa Katoliko. Opo, diyan po tayo kinasal sa Sumag sa San Juan Nepomuceno Parish. Kasi yun po yung sistema ng Katoliko. Bagamat nakasal na po kami ni Mrs. ay kinakailangan po namin makasal sa simbahan. Ilalagay din po dyan ni Brother George yung aking conversion. Opo, meron lang i-edit ng konti para hindi naman tayo magkaroon ng problema kasi nakalagay yon sa kanyang YouTube channel din So ilalagay yan sa ating YouTube, yung ating conversion at yung may 7 mga bagay na medyo medyo nawindang ang mga Christian churches sa Pilipinas. 7 modus na binabanggit ni Brad Calix. So, aayusin lang ho yan, isasama yan doon sa sa ating State of Grace TV. And hopefully makatulong po yon para lumaki yung ating yung ating subscribers. May mga pailan-ilan ho na nagsusubscribe sa buwan na ito ng Marso at sana nga po ay matulungan niyo po ako na ma-spread out natin na marami pa mag-subscribe sa ating YouTube channel. Ipagdasal po natin kayo po ng mga interesadong maging estudyante sa paaralan po ng Biblia online. Lord willing by June ay mag-o-offer po kami ng ilang subjects. Yan po ay once a week
Yan po ay private, hindi natin yan ilalagay sa Facebook. Via Zoom tayo. Mag-enroll po kayo kung kayo ay interesado. Ito po ay exclusive lang sa mga Katoliko. Okay? If you are not a Catholic, hindi kayo allowed na mag-aral po. Ha? Ito po ay exclusive para sa mga Katoliko. Siguro para maano natin yan, yung pagiging legit ninyo, magpapasa kayo ng Xerox copy ng inyong baptismal certificate, saan kayo nabinyagan, may endorsement kayo galing sa inyong pare, no? Yan po yung mga kailangan natin para masituit natin na ang magiging estudyante natin ay mga legit na Katoliko sa Pilipinas. Ito po ay pang-Katoliko lang. Kaya doon sa mga kaibigan natin mga Protestante at Evangelical, paumanhin po mga kapatid. Siguro gawa kami ng iba para sa inyo, ha? Para po kung gusto rin ninyong matuto, di gawa tayo ng para sa inyo po. Na yan naman igagawin nating public, kasi kung yan makakatulong sa inyo, gagawin po natin. Pero yung ating gagawin pag-aaral, ito po ay exclusive. Once a week, 2 oras na pag-aaral, mga 12 meetings. Yun po yung initial na naisip ni Brad Calix, no? Pag-uusapan natin ang Catechism of the Catholic Church at yung apologetics. Siguro may sisingit din natin ang ilan sa mga issue ng philosophy para at least well-blended tayo. Alam natin yung philosophy, alam natin yung Catechism of the Catholic Church at yung apologetics, kung paano ipagtanggol ang pananampalataya. So that would be fun. Kung kayo ay maging mga estudyante ko, hindi naman ako nagbabagsak basta mag-comply kayo sa requirements. Opo. Medyo stricto ako sa research. Opo, kasi pag hindi kayo marunong mag-research, magkakaproblema tayo dyan. So kailangan medyo bentahe yung mga nakapagkolehiyo, no? Alam niya na yung sinasabi ko pero kung medyo hindi masyadong nakapagkolehiyo, medyo sige, subukan natin, try natin. Hindi naman natin isinasara yung pagkakataon dyan. Pero as long na kayo po ay interesadong matuto, kayo po ay marunong pang magbasa, so palagay ko pwede ka dito. Ang requirement lang talaga, you are a legit Catholic po. Opo, ha? So ipagdasal nyo, medyo mabigat to na na preparations kasi June na po yan, Lord willing, kung matutuloy tayo, Lord, kasi March pa lang ngayon. So meron pa kaming 2 buwan na preparasyon. So tingnan natin kung matutuloy tayo. Hindi pa sure, pero po ito, pinag-uusapan po ito. Sana matuloy po tayo by June. Halos kasabay natin yung mga paaralan na mag-aaral. Probably weekends po ito. Probably Sabado po yung ating pag-aaral o di kaya Friday night, no? Titingnan natin kung saan natin ilalagay itong usapang Katolisismo kapag Friday or Saturday. Sige po, tayo po yung manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Masalamat po sa gabing ito. Masaya kami sapagkat natapos na ang issue ng celibacy. Salamat sa mga kaparian at madre at mga bishops na naging matapat sa ganitong klaseng disiplina. Hindi ito madali para sa kanila. At hindi ito para sa lahat ng Katoliko. Ito ay para lang doon sa mga susunod sa bukasyon ng pagpapare at pagmamadre. Mabigat ito kasi marami silang isosurrender. Yung sarili nilang kagustuhan, yung sa pagpapamilya, ay naisasantabi po yun. Ang pinakarason naman dito para makapag-focus sila sa gawain ng Panginoon Diyos. Para matulungan nila ang parokya, ang mga miyembro, ang mga parishioners sa usaping spiritual. Lord, pinagdadasal ko ang bawat kasama namin sa broadcast tonight. Kayo po ang mag-guide sa bawat isa. We just pray for good health sa kanilang mga trabaho, negosyo, sa mga anak po namin, sa natitirang ilang linggo na lang na pagpasok sa paaralan, ay ma-enjoy nila yung kanilang bakasyon, lalo na 2 buwan. Even sa mga teachers. Maraming salamat sa mga teachers na naglaan ng kanilang panahon para hubugin ang kaisipan yung aming mga estudyante. Maraming salamat din po pala sa ulan kanina na yung ipinadala. Malaking tulong po yan sa amin dito sa Sumag sapagkat meron kaming balon dito na pinagkukunan ng tubig ng komunidad. Dagdag po yung tubig para sa amin. And we would like to thank you, Father God, for sending rain kaninang hapon.
Salamat po sa gabing ito at sa aming pagtulog mamaya, Lord willing, ay maging maganda yung aming tulog. Bukas magigising ho kami sa inyong kalooban. At sana ho, makapagpasimula kami ng maaga bukas sa broadcast, katulad nung dati. Lord, salamat sa mga kasama namin sa gabing ito. Kayo na hong bahala sa kanilang mga prayer requests. Tulungan niyo po sila na kaming lahat magpatuloy sa Panginoong Yesus. And we would like to thank you, Mama Mary, for praying for and with us sa gabing ito. We just want to thank you. Salamat sapagkat kayo yung ina ng simbahang Katolika. Napakalaki po ng inyong role na ginampanan sa kaligtasan ng maraming tao. Maraming salamat. We would like to thank you, Father God, sa gabing ito. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat sa gabing ito at sana po i-share natin tong video na to, mga kapatid. Kita-kits tayo bukas. Sa ngalan po na aking may bahay na si Annalyn, kasama yung aking dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo and bye for now.